Habang nagsasagawa ng lihim na ekspedisyon sa gitna ng dagat, biglang nagulat ang grupo nang makita nilang unti-unting umangat ang tubig at bumuo ng dambuhalang alon na halos abutin ng langit. Sa loob ng ilang saglit, tuluyang nilamon ng baha ang maliit na pulo na kanilang tinutungtungan. Isang malakas na agos ang pumasok sa kuweba na kanilang sinusuri at tinangay sila paloob. Habang sinusundan nila ang daloy ng tubig, natuklasan nilang ang lagusan ay konektado pala sa kailaliman ng karagatan. Dahil sa kuryosidad, may ilan sa kanila ang naglakas loob na sumisid pa ng mas malalim. Sa ilalim ng madilim na tubig, may bumungad na higanteng anino, isang sinaunang barkong matagal nang nakalubog. Agad silang pumasok sa loob nito upang maghanap ng posibleng mapapakinabangan. Laking gulat nila nang maramdamang may sapat pang hangin sa loob. Kaagad nilang inalis ang kanilang mga tangke at isinara ang mga balbula upang makatipid sa supply. Habang nagdedesisyon kung hihintayin muna nilang humupa ang unos sa labas, napansin nila ang disenyo ng barko. Tila ba galing pa ito sa ibang panahon. Mahigit isang siglo na ang tanda. Kahanga-hanga ang pagkakapreserba nito na para bang may nagbabantay rito. Sa mga dingding ay may makukulay, nagguhit at larawan na nagsasalaysay ng isang matandang alamat tungkol sa isang misteryosang babae na nagtataglay ng isang pambihirang relikya. Sinasabing ang relikyas na iyon ay may kakaibang amoy at kapangyarihang magtaboy ng panganib at magbigay proteksyon sa sinumang may hawak nito. Habang abala ang lahat sa pagtingin sa mga guhit, napansin ng isang babae sa grupo na tila may gumagalaw sa madilim na bahagi ng barko, isang bagay na hindi kasama sa kanilang plano at mas nakakatakot kaysa sa tsunami sa labas.